O ano to? Ombudsman Boying tuta ni Marcos Jr. Kine-question ni PDP Laban Deputy Spoke Attorney Ferdinand Topacio ang independent ng ombudsman sa gitna ng umiinit na politika. Yung ating ombudsman na pinakahuling sumbungan ng anomalya, sinong nilagay nila? Tuta ng Malacanang. Ipinilit, binraso, kitang-kita tuta, puppet na puppet. Obvious naman. Oo, si Boying Remulla, obvious naman. Kaya nga siya dyan nilagay, diba? Kasi nga, una-una, pag naupo si BP Sara bilang presidente, ewan ko lang kung may kakayanan. Halimbawa, matapos na yung termino ni Marcos Jr. So si Boying Remulla, kung hindi pa siya mamatay, hindi ko naman pinapanalangin. Ang sabi ko, kung hindi siya mamatay, maaabutan niya yung termino ni BP Sara kasi ang pagiging ombudsman nasa 6 to 7 years ata yan. Ilang taon pa lang, isang taon pa lang ata na aluklok bilang ombudsman si Boying Remulla, 'di ba? So maabutan niya si BP Sara at kung sino man ang magiging bagong presidente ng Pilipinas. So baka hindi lang natin alam pero may pagka-traidor din ng Remulla, baka pwede niya rin traidorin bandang huli etong si Marcos. Pero hanggang ngayon na napapakinabangan niya ang kapangyarihan ni Marcos at napapakinabangan nila magkapatid, malabo nilang questionin or traidorin ang pamilyang Marcos. Malabo yan, no? Pero kung magiging tuta, obvious na obvious. Wala nang putang yan. Puta na, kala ko may aswang. Tura pa lang, Dilima, iginiit na hindi pwedeng gamitin ni BP Sara Duterte ang Korte Suprema. Ha? Gago ka ba? Gago ang puta. Bakit hindi? So ibig sabihin, mas kailangan namin kayo paniwalaan kaysa sa kataas-taasan na hukuman. Gago ka? Sira ulo? Sira ulo mo? Sinasabi ko sa iyo, ito, yung mga batang nanonood sa TV ngayon, pakitakpan ng tenga at hindi po maganda ang sasabihin ko. Yan kasi, alam mo, Dilima, utang na, nawawalan ka na ng utak, saka kasubo mo na ng burat. Janelle! Utangin ng to, bakit hindi pwedeng hindi pwedeng gamitin ni BP Sara ang Korte Suprema? At bakit hindi pwedeng mangialam ang Korte Suprema sa impeachment laban kay BP Sara? Gago ka ba? Sino ka? Gago ang putik. Pati Korte Suprema gusto niyong kontrolin, ulol. Eto, sabi niya, hindi dapat pumapayag ang Korte Suprema na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ni BP Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas. Ay gago. Nananawagan po ako sa mga kababayan natin na itong clip ko na to ay paki-share or paki-upload kung saan mang Facebook account nyo at i-mention nyo ang Korte Suprema na sinasabihan sila ni Dilima, ni Laila Dilima na parang pinapamukha mo dito, Laila Dilima, na kinukontrol ni BP Sara Duterte ang Korte Suprema. Aba, pasok ka dyan. Diba? Anong ginagawang takbuhan? Tarantado, nasa konstitusyon natin yan. Kapag may impeachment at kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, kailangan nating kailangan nating respetuhin yung kataas-taasang hukuman nga ni. Gago ang punta. Tangin ng itong mga hato to, naturingan may pinag-aralan, nagiging mga tanga. Gago lang. Ito pa isang tanga. Trillanes, handa na umanong maging membro ng gabinete ni Marcos Jr. Puta. Lubisip. Di ba pinklawan ka? Putang na, ba't sumisip-sip ka ngayon? Why? Why you do that? Tutang-tuta. Pero in fairness, magsama-sama na kayo. Sige na, sumama ka na. Tsaka kahit hindi mo sabihin yan, Trillanes,
Obvious naman na nakasama ka ni Marcos Jr. ngayon. Ano ka ba? Ito naman to. Ginagawa mo naman kaming tanga. Obvious naman. Huwag nga kami. Pigilan mo nga yan eh. Kasi saka nga sa naambunan sa mali-malitang pera eh. Gago lang na. Wait lang, mag-inom muna tayong tubig ha. Sarap talaga ng tubig. Sarap magtubig. Ha? Kesa magpulburon. Okay. Dito tayo. Ito Duterte sa 2028 national election. Nako. Sarap nito. Duterte sa 2028. Putang ina. Sarap nito guys. Sorry sa mura. Eto talaga. Hindi promise. Eto ang gusto ko talaga. Duterte sa 2028. Walang kawala. Kasi ito isipin nyo kung ang presidente ay si VP Sara Duterte, focus siya sa focus siya sa pagpaunlad ng bansang Pilipinas. Kasi nga, 'di ba, sinabi niya halos na sa 9 to 10 years or 13 years bago mabawi ulit natin ang magandang bansa natin katulad nung panahon ni Pangulong Duterte. So kung puro siya trabaho at para pagpapaunlad ng bansa natin, yung vice presidente naman ay gagawin niyang at yung vice presidente naman yung hahabol, no? Yung hahabol sa mga sa mga tawag dito, sa mga katulad yan, yung mga kawatan sa gobyerno. So kung si Mayor Basti Duterte ang magiging vice president ng bansang Pilipinas at isa pang lalaki at kilala na natin na may dugong Duterte, tapang at malasakit, putang ina, ang ganda. Ang gandang tandem nun. First time in history ata sa Pilipinas naman na ganun kagandang tandem, no, na mangyayari yung ganung pagkakataon. Grabe yun, no. Sana talaga matupad yan. No, sana talaga matupad yung ganyan dahil yan talaga rin ang gusto ng mga Pilipino. Duterte sa sa hirap ngayon, sa krisis. Tangina, mas sasabihin na tangina nung panahon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, nagkaroon pa tayo ng COVID, ng virus, ng pandemya. Pero naisalba niya kahit papano. Ang utang lang ng Pilipinas nung umalis siya, nung natapos yung termino niya, nasa 4 trillion lang ang nadagdag na utang sa utang ng Pilipinas. Utang na ngayon, no? 3 years pa lang, meron na tayong 7 trillion na utang. Tapos, krisis. Wala naman nangyaring pandemya, pero tumaas yung ganong kalaki yung utang ng Pilipinas, di ba? Nakakagago. Sobrang nakakagago talaga. Kaya ako, gusto ko to. 2028, Duterte na lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili
Wala